I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. July 10, 2026. So itong nakaraan, nag-celebrate po ang President Security Command, no? 128th anniversary at in-announce ng Pangulo kung gaano po kumbaga kung gaano niya in-appreciate yung pinasalamatan po ang PSG dahil sa galing nila na kung saan dekada na po na taga-pangalaga sa First Family. Sabi ng Pangulo, yung kanilang mga tinirahan, mga kababayan, talagang binago. So, dito nyo makikita kung gaano ka-concern at mapagmahal ang Pangulong Marcos Jr. Sa taong bayan, especially sa mga kasandulaan, lalo na po ang PSG Command. Talaga namang nakasalalay din sa kanila ang kaligtasan ng isang Pangulo and of course ang First Family, no? So taos po siya nagpasalamat. So dahil diyan mga kababayan, no, ipakita natin, no, ang mga highlights, yung bagong tirahan at ang bagong mga higaan ng PSG. Grabe talaga. Wala akong masabi guys sa ating mahal na Pangulo. Napaka-hands-on niya. You know, at siyempre saludo po din tayo sa PSG sa kanilang magiting at tapang at talagang inalagaan nila ang ating mahal na Pangulo. Siyempre ang ating First Family. At siyempre saludos din tayo kay Pangulong Marcos Jr. dahil nabigyan niya talaga ng komportabling pasilidad, higaan itong ating mga PSG. Napakaganda talaga guys. Ito, panoorin nyo ito. Mark today the 128th anniversary of the Presidential Security Command. And as we honor the PSC, which is under the theme, honoring our legacy, protecting the Republic, securing the future. For over the century, the PSC has now served as a security arm of the presidency, protecting not only the office of the president, but also the institutions that keep our democracy strong and our republic stable. On a personal note, I can say that not once from the first day that I stepped into Malacanang have I felt anything but safe in your hands. The sense of security. And I will include in that not only when I became president, but even of 1965, when I first came to the palace, at that time, hindi pa PSC yan. PSU. Yun yung mga close-in, ang tawag Presidential Security Unit. Hiwalay yung PG, yung PGB. They were a separate unit. And they were for guard duty, they were for ceremonial, at saka augmentation sila sa perimeter security. Yung close-in, yung PSU. But eventually, the PSU and the PGB were put under the Presidential Security Command because the duties and the mission of the Presidential Security Command went beyond just securing the President, just securing the facilities of the Office of the President, but also to secure to conduct operations, especially intelligence operations at the time. And then eventually, we were organizing, nagkaroon tayo ng MISG dito. We had a strike force. In other words, the PSC started to conduct other missions, strike missions. It was some of it up to now, hindi pa nalalaman ng mga ng public kung ano yung mga mission na yun. But I remember very well that some of our people, we were not actually even carried on the rolls of the PSC because of the sensitivity of the missions that they were carrying out. I went to the First Lady and sabi ko sa kanya, siguro you can help us. In 2022, medyo nagulat ako dahil yung facilities natin talagang hindi na maganda. At naalala ko, sabi ko, we cannot ask our people to do what a very, very difficult job if we do not allow them
to have at least, that meron silang they have everything that they need. They have everything so that hindi na nila kailangan isipin yung mga maliliit na bagay na yan. And that you can concentrate on your duties. So I went to the First Lady. And sabi ko sa kanya, siguro you can help us. Because I said, yun lang dun sa harap dito sa park, dito yung dati yung gym. Yung, anong tawag dun, yung container van, ginawang barracks. Sabi ko, you cannot ask our people to be staying in that kind of condition because wala, hindi makatulog na mabuti, hindi they cannot even how can they be snappy if they are looking, you have to be very snappy because you are the presidential guard, you are the presidential security command. So you are supposed to be the elite that we collect the elite of the armed forces and of the police and of the other units, of the different units. We get the best and to bring them here, but you cannot expect them to do their jobs properly. So I asked for assistance from the First Lady. And of course, the First Lady... So the First Lady, first time she came to me, and I'm sorry, I will have to tell them this. But the first time that she came with me, may mga plano siya. Pinakita niya, ito yung gagawin natin sa mga barracks, ito yung mga gagawin natin dito, magtatayo tayo ng ganito. And sabi ko sa kanya, it doesn't have to be so fancy. Mga sundalo yan, di ba? Sanay sa sanay kahit sa putik, natutulog yan. So don't make it too fancy. Pero hindi siya pumapayag. Kaya napakaganda ngayon ng facilities ninyo. So we have to thank the First Lady for that. Ang iba talaga, pag ako yung gumawa, palagay ko hindi ganyan kaganda. It takes a woman's touch talaga to make it a home. Correct. Oh, see guys? Dapat lang naman kasi deserve nila po yun. Napagandahin ang kanilang pasilidad. Hindi basta-basta po yung kanilang trabaho. Dahil dyan, mga kababayan, sa sinabi ng Pangulo, pinaganda talaga ang kanilang pasilidad, para kumpleto detalyado, ipakita ko sa inyo. Social, mga bes. Eto na. Sinabi dito, mga kababayan ng PCO, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang inaugurasyon ng bagong headquarters ng Presidential Guard Groups. Bilang patunay na patuloy na pagsuporta ng pamahalaan sa kapakanan, profesionalismo at kahandaan ng Presidential Security Command, which is ang PSC pala, sa pagtupad ng kanilang mahalagang tungkulin. Importante po yan at deserve nila talaga rin naman. Kasabay ng pagdiriwang ng ika-40 anibersaryo ng HPGG, kinilala ng Pangulo ang kanilang walang sawang paglilingkod sa pagtiyak ng kaligtasan ng Pangulo, ng unang pamilya at ng bansa. Hinikayat din niya ang PSC na pangalagaan ng bagong gusali bilang kanilang pangalawang tahanan at ituring itong inspirasyon upang lalo patatagin ang kanilang serbisyo sa bayan. Oh my gosh, ang ganda ng kanilang buildings. Guys, kompleto pa kamo. Yan dapat ang isang leader. Hindi lang pagtutulong sa ating mga magsasaka, sa ating mga kababayan na mahihirap, hindi po doon nakatutok lang ang Pangulo. Siyempre, lahat po yan, in general, ang kanyang ginagawa. Very hands-on ang Pangulo, mga kababayan. Ang PSC, napakahalaga ito, mga kababayan. Ito, pakita ko sa inyo yung kanilang bagong buildings, ang kanilang bagong gusali. Naku po, congratulations. Ayan, ribbon, para ngayong araw, actually, July 10, 2026. Ay pinangunahan niya po ang pagbubukas ng napakagandang gusali ng PSC natin. Ito pa yung mga ibang highlights. Tingnan natin. Nakita nyo yan? Wow, ang ganda! Wow, ang ganda kanilang mga higaan. Dapat lang naman, kaysa naman natutulog sila sa container na yun. Ayan ay aircon pa. Pwede kinaloka.
ganyan magpapahalaga ang Pangulong Marcos. Ang ganda ng bed nila guys ha. O hindi lang yan guys ha, mahaba po yan. Napakahaba po yan. Tingnan natin sa iba. O yan o. Oh, ang ganda ng kanilang office. Oh, you see guys. And saludo po tayo sa ating First Lady. And of course, ating mahal na Pangulong Marcos Jr. Talagang inaalagaan niya po itong mga PSC natin. Itong Philippine Security Command. Oh, ayan ganda ng kanilang mga office. Oh, ang ganda kanila. Ang ganda talaga ng buildings, guys, bagong gawa. Oh, sabi ng mga DDS walang nagawa ang Pangulo. Ano 'yan? Panahon ni Digong dapat ginawa niya 'yan. Ayusin niya yung mga pasilidad ng itong mga PSG natin. Oh, 'di ba? Ayan OM Ay, nako. Oh, 'di ba guys, kumpleto. Oh, hindi mo na kailangan magsampay. Diretso, tupi. Plansahin mo na lang. Oh, yung washing machine nila 3. Hindi lang 3, 4 doon sa pinakadulong. Galing naman. Mr. President, maraming salamat po sa malasakit mo sa kanila. Talagang deserve po nila yan. Saludo po kami sa iyo dahil naisip mo na ganyan, na binigyan mo sila ng magandang pasilidad. O, di ba? Ngayon ay komportable na sila. The aircon ng tulugan, magandang higaan. Aba, social best. So, ayan yung kanilang washing machine, paglalaban ng kanilang uniform. O, di ba guys? Ayan. O, see? Mga kababayan, akala nyo O, tingnan nyo naman yan, O, mayroon pa silang cabinet, paglagay ng mga sapatos, yung mga damit nila. Wow. O, ayan haba yan guys mahaba yan. Ilang sundalo yan nandyan. Nako, hanggang doon sa dulo. O, tingnan nyo, hanggang doon. Nako, napakahaba yan. Ilang komando yan. So, ako'y natutuwa talaga. Sobra as in. O, ayan ganda ng kanilang buildings. Oh, maalala nila ang Pangulo sa totoo lang. Pag ito ay magtapos ng kanilang termino sa 2028. Kaya naman todo pagbabantay at paghihigpit sa pagbabantay nila sa Pangulo. Dahil tingnan mo naman, 'di ba? Ang pagmamahal ng Pangulo sa kanila. Bagong buildings nila talaga. Ang galing naman 'yan, guys. Saan kayo makita niya na isang leader na talagang lahat kung baga binibigyan niya ng kaukulang atensyon sa pagsasaayos ng kanilang mga tirahan, higaan o office nila. Di ba comfortable? O mga professional ng mga yan kaya kailangan din na sosyalin ang kanilang mga tirahan naman talaga guys Ako wala akong masabi kay Pangulong Marcos Jr. Talaga naman kitang-kita ang kanyang pagmamahal sa taong bayan, especially sa Kasandalawan. O yan you see mga beswa. Wow, galing naman yan. Sabi ng mga nagko-comment, thank you Mr. President Marcos Jr. sa malasakit mo sa PSG. Si PSG ba yan? PSC dapat. Dati kawawa ang tinutulugan nila. Ngayon, wow naman, grabe ang ganda. Very comfortable na aircon pa. Wow na wow. Saludo sa PSG. Deserve nyo yan. Maraming salamat sa pagbabantay sa First Family. God bless Philippines. Ang daming pagbubulahan dito. Nyo kaya kayo naglulukuhan. Lamunin nyo yan. Presidente nyo. Yan ang DDS na super ang inggit. Diba? Yung mga DDS. God bless you. God bless po, mahal na Pangulo. Mabuhay ang bagong Pilipinas. PBM pa rin, solid. God bless everyone. God bless. Good job, sir. God bless. Yan. Kaunting Prito Bilyones ang kickback. Naks naman. Mga naretibo ng DDS. Lahat na lang may kickback. Pati pagpapagawa ng ospital, may kickback. Diba? Pagbabagawa ng tulay, may kickback. Kasi gawain ng puon nila. Di ka ba naman BO-BO? Kaya mahal sila ng PSC. Kahit sa panahon ng kanyang loyal at mahal sila ng Presidential Guard. Yes! Tingnan mo naman kung gaano kahigpit ang pagbabantay sa Pangulo. Subukan nyo lumapit. Ewan ko lang kundi kayo pupulutan sa kangkungan. Hindi nyo kayang galawin ng Pangulo pag nandyan sa gilid ng mga yan. Ako! Ang dami kaya nila. Ayan
Ganyan ang tunay na leader. Yes! So talaga. Oo. Iba talaga pag Marcos ang umupo, mga kababayan. Marami tayong nakikitang magagandang proyekto na na nagawa. Ay, salamat. Meron ng project. Natural. Oh, 'di ba? Maraming project ang pangulo. Bulag lang kayo. Hindi nyo nakikita. 'Di ba? Oh, 'yan. Yan, oh. Wow. Saan kayo niyan? Naisip ba ni Dutai yan? Wala kasing pagpaparami ng pera. Inatupag niya. Correct. Puro ejeke. Oh, 'di ba? Natatawa ako sa mga DDS. Hindi wala na silang masasabi sa Pangulo, kundi bangagwik, budol, maleta. Ala! Kahit anong klaseng pang-alipusta, tinanggap ng Pangulo, pero inisnab niya lang. Kasi lahat naman yung kasi gawain ng puon nila eh. Hindi nyo kayang pabagsikin ang isang Pangulo na gumawa ng kabutihan sa kapwa, because God is always protect him every day. Of course, the first family. O, di ba? Ang bansang Pilipinas nasa magandang kamay. Kahit anong klaseng pag-rally-rally nyo, nakikita kayo ng Diyos. Kasi yung puon nyo, lakwatsera, walang ginawa sa bayan, kundi paninira, pagbabanta sa Pangulo. Now, nakita nyo kung gaano kagaling mamuno ang Pangulo. Only di DDS lang hindi masaya. Mas naisin pa nila sumuporta sa walang kwenta. Di ba guys? So yun mga kababayan, ang aking pinaka-latest updates. Maraming salamat sa inyong watching. See you again on my next upload videos. Bye 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 and babush. God bless Philippines. Follow me and likes. Bye everyone. There's more.